Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which... Ayun, ngiwi dun sa mga kababayan, isang abogado, isang sekretary ng DILG. Wala pong alam dito sa binabasa ni Atty. Torion. Is focused on investigating the subject at hand, which is the alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So please, if I am asking Secretary Abalos if those issues that you are pointing is not connected to the investigation, please refrain from doing so. Mr. Chair? Yes, go ahead. Okay. I'm sorry for my voice. Okay. Sana nakikinig lang, Mr. Chair, si Atty. Torion sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko. He is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya. Nasa korte na magpakita pala. na siya. At siya Mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Atty. Torion. Sub judice kasi nasa korte na yan eh. Bakit mo kailangan dalhin pa dyan? Binabastos mo ba ang Senado, Abalos? Nagtatanong lang ha. Ayan, Ma'am Izra, Logracious Pamintang, Wang Yuni, shoutout po sa inyo. Grace Digit. Like and share pa rin po, no? Sylvia Fajardo. Like and share po sa inyo lahat dyan, mga kababayan. Ito po, bakbakan sa Senado. rin nagsasabi, nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines. May warrant, hindi ba, Atty. Torion? May warrant. Oh, Sir, may warrant. Please, order. Please, walang personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Lahat ng sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman and not to each other. if I may, Your Honor, if I may. Yes. The problem with the statements of Secretary Abalos, he being a lawyer, is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint, which is now actually on trial before two courts, Your Honor. So Yes. that is clearly improper because the issue in this case is not the validity, the truthfulness, veracity of the contents of the affidavit complaint. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is proper during the trial of the case, Your Honor. And that is also unfair on the part of Pastor Apollo Sikibuloy, who cannot actually Iling-iling. also state his portion. The fact that even the date, September 1 of 2014, was not even the tribute to the king. It was actually August 29, 2014. And that in itself is untruthful. And the fact that she was allegedly forced, we could not say here that her father was in fact present during that time. And she did not even report that to his father or to her father, Your Honor. All of these matters, Your Honor, the merits of the case, specifically the actual allegations in the affidavit complaint, should not be stated because those are uncalled for and are not covered by the investigation of the Senate, Your Honor. That is Correct. Ang galing mo, Atty. Torion. Atty. Torion, sa Senado ka. Or palitan mo si Abalos. Biruin mo, abogado pala si Abalos, oh. Pailing-iling doon sa kabilang banda, mga kababayan, at taas ng kamay, no? Ino-object siya dito, eh. Mukhang nga, wala yata sa si Abalos, no? Nasa Senado ba si Abalos o nandoon siya sa ibang dimension? Mga kababayan, pakilike and share, ha? Shoutout po sa lahat ng nandito kay Kati Wang Yune, yan, Marcos Bangag, yan, Solidad Satarin. Shoutout sa inyo lahat. Mr. Chair, may ako comment? ordinary rules of fairness. Let him finish. I will just Secretary Abalos, let him finish. You have your time. Ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Yes. Mr. Chair, may I? Okay, you can respond, Secretary Abalos. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at naka-record to. Klarong-klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinight ko. Kaya nga yung sinasabi niya akusasyon, sana sumuko na. Sabihin mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Please, I'm just asking. Magkaiba yung pagdinig doon sa Senado, kay Risa Committee yon. Magkaiba, hindi dito yon. Anak ng pating to si Abalos, oh. Tinatanong kayo rito ng 10 million bounty, no? As an officer of the court, para maklaro, precisely, so that we can hear his side. With due respect, Before you respond, Attorney Torion,
I would like to say na yung sinasabi ninyo is you may claim it as relevant to the issue at hand, but it is not germane to the investigation that we are conducting right now. So it has already been recorded in the Senate hearings. So I think there's no use of for this investigation. It's not germane already. Mr. Chair, Yes, go ahead. if I might finish kasi hindi ko pinatapos kaya hindi pa ako tapos kanina. Ayan na mga kababayan. Tapusin ko lang. Makikinig. Pabayaan yung tapusin ko bakit ito may relasyon. Okay. Okay, go ahead. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Atty. Torreon ng side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nakakagulo ngayon ng pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, Ano hinahanap huminto? po siya. Di ba nakasampa na ng kaso? Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive. Kailangan pa talaga ng investigasyon, mga kababayan. Di ba nakasampa na sa kaso? Nakasampa na sa korte yan? So doon na sa korte dapat mag-usap. Ang tinatanong ngayon dito, kaya nandito kayo sa hearing, Mr. Abalos, patungkol dyan sa 10 million bounty. Ano ba ang legality niyan? Yan ang sagutin mo. Si force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero dinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. May difference. Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka. Pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito paiyak-iyak pa maski yung sa kapatid tono. niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Nasa korte. Thank you, nga. Mr. Chair. Thank you, Secretary Balos. You want to respond? Good morning po. Ms. Good morning po Cardona? sa lahat. Mr. Yeah, go ahead. Chair, Senator Robin, sa lahat po na nandito. Maraming salamat sa muling pagdinig ngayon regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to, kung totoo bang excessive force po yung ginamit noong June 10, which even the former President PRRD said it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force. Nagkataon lang, hindi nila nagawa yun kay Pastor, kaya they were not successful in doing so. Alam na natin po yung nangyari. Ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million Oh. para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte. Yung binasa ng DILG, masakit pakinggan. Kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos dito sa Senado, sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin Bastos ko daw si rin, Abalos. kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang ngayon, sa korte, pwede babalikan natin. O yung mga troll, kung hindi kayo bastos, mag-like kayo ha. 144 pa lang ang like, 941 na kayo dyan. Oh, 951 na oh. Mag-1,000 na naman ang di nagla-like. Grabe talaga itong mga troll. Mga tambalos sa troll. Ito yung amo ninyo, oh. I-like nyo naman. Although bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa committee, hindi naman kasali. Malicious nga. Pwede po, balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million pesos sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron na nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte nung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito.
haharapin niya kahit sa ang korte, haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy, harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinotektahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos gagano nila aming pastor. Please, We're gonna take it sitting down. tone Okay. down your So, voice. sir, Tone down your voice. kasi ganun din si Apalos. So, Sir- sir, ha, Mr. Chair. balikan natin yung excessive, nandito yung ground commanders. Gusto lang po natin matapos yun. Before I recognize Secretary Abalos, Go, Jay, go, can you tikat na, Nore. respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mm. Mr. Chair. Go ahead. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a Reward. reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Naghain po kami ng Ayan, nililinaw po mga kababayan na hindi daw po bounty, no? Kundi reward daw po itong 10 million. Ang tanong, no? Ito rin ang linawin ninyo dapat diyan, mga tambaluslos. Sino ang private individual na nagbigay nito? At kung private ang nagbigay, ang tanong, wala ba kayong nilalabag na batas sa pagtanggap nito? Iyan ang dapat ninyong ipaliwanag sa taong bayan. Ma'am Lechen at saka Jesus Valdepeña, shoutout sa inyo, ma'am at saka Tol. opinion sa committee na to at doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon O legal. Kanino galing yan? Yung 10 million na yan. Yan ngayon, legal ba yan? upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon na maaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Oh, hindi niya sinagot Oh, pwede. Wala namang question doon. Magbigay kayo ng pabuya kahit ibigay niyo pa lahat ng Talyano Gold 'Di ba? Mga kababayan, payag kayo, lahat ng Talyano Gold ibigay nila. Pero ang tanong, ito yung sagutin ninyo, yung 10 million na yan, kanino or saan galing yan? Yan ang sagutin ninyo. Yan, shoutout po sa inyo John Peter, Noel Naka, Master Hilwa, Faye Saidelia, sino pa ba? Bliss Nene, Angelita, ayan. Anmer. Sige guys, Blessed Nene pala. Paki-like and share po sa ating live stream. Ilan pa lang po ang nagla-like? 268, 1,300 na po kayo dyan. 1,000 na naman ang ayaw mag-like. Walang bayad yan mga kababayan. Kung ayaw nyo po mag-like, mag-super chat na lang kayo para may bayad. Okay? Mas pabor sa akin yun. Hindi pa ako nagpaparinig. Sinasabi ko na talaga, diretsahan na. Prangkahan na tayo rito. Ay, yung iba kasi plastic pa Kunyari Okay, next question. Kung ang pabuya, how about the source of the reward? Yan. Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no? Sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector. Kumbaga may 5 pillars of the justice sector, no? Kasama dito. Wala naman daw pero tinatanong nga sa inyo saan ba galing 'yon? Wala daw distinction yung batas, no? Kanino galing 'yon yung 10 million na 'yon? Bakit may 10 million na lumabas, no? Eric Barker, shoutout sa iyo. Shoutout po sa mga bagong pasok, Jasmine, Doris Bantol. Shoutout po sa inyo lahat Paki-like and share po mga kababayan sa 1,400 na po. Ito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na maipatupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice,
wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Peace be with you. Assalamualaikum. Opo, meron na po akong tanong kay Yusek na Nicolas Felix T. Sir. Opo, sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yon. Ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway, gusto ka lang masabit, yung kaaway mo, ginawa lahat to, mapera, tapos Yan. magbibigay siya ng, kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin ba? Ano po bang inyong maisasuggest? Okay, salamat po, Senador. Ang pabuya naman, nakasalalay yun sa criminal na complete, no? Sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay halimbawa, nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, di natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang ng pera dyan, ng reward. So, meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po pwede. Ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Hindi ko po kayo tinuturuan. Kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tiga DOJ. Sa tingin niyo po ba dun sa batas may kulang na kailangan ilagay natin dun sa batas na una, kilala natin kung sino tong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pansariling interes na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga yung identity ng donor, maaaring consider to na confidential information. At siguro kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to. Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inireklamo. Dapat siguro para po sa akin, alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. So malinaw po yun, sir. Alam niyo naman po yun. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para proteksyonan lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yun, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng karapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Yusek. Kaya nga, pulapan ko lang yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Para sa iyo, Yusek T. Halimbawa, yung nga, sabi niya, ako magkakawarrant of arrest. Or ikaw, magkakawarrant of arrest ka. Tapos ngayon, kasi ang nakalaban mo, may nasagasaan ka ng malaking tao. Ngayon, malaking tao yung mayaman. May pera. May kapangyarihan. Mag-offer siya ngayon ng reward para mahuli ka. Well, it's perfectly legal. As you said, wala tayong problema dyan. Pero yung ethical aspect, moral aspect of that act, na sabihin mo na ganito na pala ang justisya natin sa Pilipinas. Mayaman yung kalaban ko. Mabilis akong nahuli. Of course, wala akong question. May warrant ako Pero yung ang pagpatakbo ng justice system ay driven by reward na nanggagaling mismo sa kalaban ko. Di ba? Unfair para sa'yo, di ba? Parang unfair naman itong justisya na ito. Mabilis akong nahuli dahil mapera yung nag-complain sa akin. Regardless kung ano yung kaso ko. Halimbawa, inagawan ako ng lupa. I was oppressed. Mayroong opresyon. Inagawan ako ng lupa ng tao na yan. Because magaling siya, mayaman siya, kayang-kaya niya akong palabasan ng warrant, nakasuhan ako. Ngayon, siya pa ang magpuput up ng reward against sa'yo. What do you think? As a ordinary citizen, mukhang merong hindi tama, no? Mukhang
legal nga, kung legal, pero para sa atin, ethically, morally. Ano sa tingin mo? Para sa amin po, Senator, Mr. Chairman, yung reward, ibang usapan ng reward doon sa kaso. Yung due process naman, doon sa kaso dumadaan yun eh. Kung, I'm not talking about the case. Yung pagbibigay ng reward lang ang tinatanong ko, personal mo na opinion. Kung ikaw ngayon ang hinahanap ng batas, kalaban mo nga, may pera, kaya niya mag-put up ng reward. Magbibigay siya ng reward ngayon. Anong feeling mo? ang opinion po namin, hindi po pinagbabawalan ang pabuya at kumbaga dahil nga ang komunidad Yung nga, may I have heard your Yeah. point already. Legal. From the legal point of view, it's perfectly legal. Wala akong problema. Tatalo lang ko sa iba yung about okay. personal, moral, ethical. Tao tayo eh. Hindi ba tayo lahat abogado? Tao tayo. Nagkuha lang tayo ng tama ba ito? But anyway, we stick to what is legal. Yes. Pagdating sa usapan dito. Ako lang, I am just approaching you sa human side. Okay? So, thank you. Attorney Torion, you're raising your hand. Yes, Your Honor. I would just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T, that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree, because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. Ayan, no? Butatan sila dito kay Atty. Torion. That is illegal. No? Tuloy natin sa Atty. Torion, mga kababayan. Shoutout sa mga bagong dating dyan, no? Si Jolly 23 ba yun? Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Paki-like and share pa rin po. Walang bayad yan. Thank you. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor, to be accorded to him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Office of the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Abalos, who heads Ayan, makinig kayo dito kay Atty. Torion. Butata kayo rito, mga kababayan. Ano? Kung may shoutout sa'yo, Eric Barker, click 8. Cesar Tijada, shoutout. Trupang Dabawin niya, shoutout sa inyo ha. Guardian Mindanao 2.0. Juana Pilagri. Ito? Piligia, Disina, shoutout sa inyo lahat ha. Garcia Leo, Josephine Estilong. Shoutout po sa mga bagong dating. Paki-like and share pa rin po. Brad Pitt. At sa lahat po mga kababayan, wala po itong bayad. Huwag po kayong mahiya, mag-like at mag-share. Kung ayaw nyo po ng walang bayad, mag-super chat na lang kayo. Total, wala pang nagpapapakip sa atin dito. Thank you mga kababayan sa mauunang magpakape. Baka sakali. Charot. Joke lang mga kababayan. Sige, tuloy tayo. the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersion insofar as his reputation. It is illegal under the law, Your Honor.
that is being said with due respect, Your Honor. Yes, Attorney. Before I recognize Secretary Abalos, pakibasa nga ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly eh. Okay, so So, ano yun? sinasabi eh. Oh, any gift, Gift, gratuity, favor, gratuity, favor, favor, entertainment, entertainment. loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value, especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which Ayun, ngiwi-ngiwi doon sa mga kababayan. Isang abogado, isang sekretary ng DILG. Wala pong alam dito sa binabasa ni Attorney Torion. Butatang-butata dito itong mga alipuris ni Makoy. Junior, mga kababayan, nakakahiya. Pero yun, nandyan pala yan sa ating batas. O, ano kayo ngayon? Sige mga kababayan, like na po at share sa mga hindi po bangag dyan. Tuloy. may be affected by the functions of your office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Sikibuloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the award from private persons. Note, Your Honor, that PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCO memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCOM Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2021, Your Honor. That's 063. So therefore, Your Honor, the NAPOLCOM is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer a reward. Yet, the Secretary of Interior and Local Government is all of a sudden is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the NAPOLCOM Circular, Your Honor. Thank you. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, Mr. Chair. Unang-una, sana napakinggan ni Attorney Torion. Nakikinig po ako. Yes. Yes. Dapat lang makinig ka. Ngayon, Ikaw dapat makinig. Nakikinig kasi Attorney Torion. Hindi mo ba nabasa yon yung binasa na Attorney Torion? Ikaw dapat makinig, Abalos. O mga kababayan, makinig po tayo lahat ha. Tuloy. Abalos, ikaw naman. number 1, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc., kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pasukuin nyo si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Matitigil lamang to kung siya harapin niya ito at sinasabi nyo naman kanina, hindi ko naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Your Mr. Honor. Chair. Just a quick Thank you, Secretary Abalos. You may respond, Attorney Torion. with due respect to Secretary Abalos, the problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. Pare, baka bawal ito kasi public official, baka may kontrata ka sa akin.
baka sasabihin tatakbo ako ng senador, baka Correct. sasabihin na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. All of these are being covered within our rules, especially in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause. The motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice even until now. Yet they allowed the warrant of arrest to be issued. They allowed harassment in the Kingdom of Jesus Christ structures every day, Your Honor, where policemen would be jogging at 5 o'clock in the morning, full of with full battle gear, Your Honor, only clearly to show that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Attorney Torion. Yusek T, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nais lang namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Attorney Torion. Unang-una tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman sa ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Attorney Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito ay magiging suhol kung binigay ito or inulit ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawang gusto naming sagutin ay ang pagsabi niya, ang sinabi niya ng DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Attorney Torion kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Abalos linalabag ang sub judice rule, ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor, Thank you, Attorney T. Yusek T. with due respect po, Attorney Torion, go ahead. Undersecretary Te, wala po akong sinabing suhol. Ang sinabi ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. And with due respect to Secretary Abalos, baka meron talaga sipiat po dito. No? Kasi nga, yung Napolcom nga, meron nga silang clear parameters na-explain ko na last hearing po, yung Napolcom Memorandum Circular. Kaya siguro yung PNP hindi put up ng reward. Because if we will base it on their parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga si Sahiron ay 6.7 million lang ata. Si Pastor Kibuloy, 10 million. Oo. So, even if we base it upon the parameters of the Napolcom Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, Committee on Reward, no? They have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up with the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy would not fit into the parameters set by the Napolcom Memorandum Circular. And then, sinabi ko na nagkamali ang DILG. Hindi po ako nagsabing nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun